Hi guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day. I'm back. Nandito na naman ako. I already took a nap, so I'm back again, energized. Kahit na fake lang yung nap ko kasi hindi siya makatotohanan. Dahil pagising-gising din ako, humiga lang, nagpahinga at nagbulay-bulay sa buhay-buhay. Anyways, I'm back again, RJYC Vlog. Kamusta tayo dyan? Nandito na naman tayo para tayo ay magbalitaktakan, mag-opinyonan, at mag-usap-usap, at mag-reaksyones sa mga kaganapan sa buhay sa ating araw-araw na pangyayari sa Pilipinas. Ayan. And of course, as usual, I'm driving again because I'm gonna go pick up my kids to school. Anyways, so ito ang itatopic natin. But before that, thank you again for our new subscribers. And before we start, please like, subscribe, comment, and share. And please, press the notification buttons para mabigyan kayo ng notification pag meron akong ichichika sa inyo. Kasi paano kayo mabibigyan ng notification kung hindi nyo i-click yung notification? Right? So, hayaan nyo na. Tayo-tayo lang naman nagdadaldalan. Pagbigyan nyo na ako. So, just click the subscribe button, like, share, and comment, and the notification. And press all. Ayan. So, yun nga. Balikan natin itong pagre-resign yata. Resign ba yun o sinipa? Kung sa ano pa mang dahilan ng pag-alis nitong si Saldi Kupit or Saldi Kulangot. Ayan, so ayun nga. So ang tanong kasi dyan, what is the big deal about it? Is there gonna be any changes if like he resigned or he was kicked out or whatsoever? Kung ano man reason bakit wala na siya dyan sa kanyang kinauupuan. The fact and the truth will not change na hindi pa rin naman mababago yung budget ng bansang Pilipinas for 2025 because it's already been done. They already, like, Bangag already signed it. So, wala nang magiging pagkakaiba. So, walang, kumbaga, walang hindi, parang, wala rang dating. Parang, okay, you did that. Okay, now what? What's next? So, the next thing is, kung sino yung ilalagay nila at yung ilalagay ba nila is matino ba yun? O baka naman mas worse pa siya. Yun ang kaabang-abang, di ba? Kung yung ilalagay nilang kapalit niya is medyo may katinuan ng ilang guhit, o medyo mas malala pa ng ilang guhit sa kanya. So, yun ang kaabang-abang dyan. Kasi kung kaalyado din nila ilalagay nila doon, ganun din. Kumbaga, para ka lang bumili ng kasangkapan mo paano mangdekwat ng safe vault sa isang bangko. Pinalitan mo lang yung isang yung isang pangdekwat mo ng isang another pangdekwat din. Ibang version nga lang. Yun ang masaklap dyan. Kasi kung kaalyado din nila, then it's gonna be the same. There's no change at all. There's no, like, hindi na bago ang kahirapan ng Pilipinas. Hindi na bago ang sitwasyon ng Pilipinas ngayon. Mataas pa rin ang bilihin, mataas pa rin ang presyo ng kamatis, ng sili at bell pepper, at ng kung ano-ano pa mang matataas na bilihin ngayon. So technically, even if he resigned or not, it's still gonna be the same. There is no difference. The only difference is we have to wait kung sino yung ipapalit sa kanya. Kung mas malala ba sa kanya ang pangungurakot o medyo chill-chill lang siya, hindi gaanong halata. Ganon. So, abangan natin ang susunod na kabanata about that, right?
So anyways, yun lang. Yun ang main topic dyan is walang pagkakaiba kahit mag-resign, bumaba, lumayas, pinatalsik or whatsoever. Itong si Zaldy Copit or Zaldy Kulangot. Yun. Walang pagkakaiba. No change. Nothing. Nada. So, ang magkakaroon lang ng pagkakaiba niyan kung sino yung papalit. Kung medyo mas matino ng konti sa kanya, hindi gaanong garapal, or yung ipapalit sa kanya is mas malala pa pala sa kanya. Yun ang abangan natin ang susunod na kabanata. Kasi sa ngayon, wala namang value o wala namang relevant sa mangyayari sa buhay ng Kapilipinuan kung nag-resign ba siya o sinipa siya. There is no change at all. Kumbaga walang substance. Parang ganun. Like, parang kailangan ba tayong matuwa or what? I think there's no emotions at all because there's no changes anyways. It's not gonna change the budget. It's still gonna be, the PhilHealth's still gonna be zero budget. At yung mga iba pang ahensya na binawasan ng budget is still the same. All over on top of it, it's the same. Everything is the same. Ang lang dyan is baka kota na siya at marami na siyang naisubi at marami na siyang naitabi sa kanyang marami na siyang naitabi para manahimik na lang siya sa kanyang kung saang lupalop ng earth siya nandun. Manahimik na lang siya dahil marami na siyang naitabi at kailangan na lang niyang antayin ang kung may sakit man siya, kung totoo man na he needs to attend to his medical whatever reason that is, wala na ring pagkakaiba. Okay? So, yun lang ang masasabi ko dyan. So, walang difference. Okay? Dito tayo. At dito ko kayo dadaldalhin. So, yan ang unang topic is si Zaldy Kulangot. And to top everything, sa madaling salita, walang pagkakaiba. It's still gonna be the same. So, the budget is still gonna be the same. Walang pagbabago. So, next, ano ba yung isa pang topic natin? Alam nyo ba kahapon, yung sa National Peaceful Rally ng mga INC, ay parang gumamit sila ng jammer. I don't know if that's for real or legit ba yun or totoo ba yun, ng ating mga vloggers ay hindi gaanong makapasok malapit sa Quirino Grandstand para mag live coverage. And yeah, kaya ako na may saludo sa ating mga vloggers na nag-stay doon at kino-cover nila yung rally. Kahit na pagod na sila, and then paulit-ulit silang bumabalik, namamatay, bumabalik yung kanilang signal, is thank you to all our vloggers, Tol Bisdak, at sa lahat, VMR, Ate Melvi, and the rest of the vloggers, Banat Bay, Banateros, Boss Dada, Coach Oli, whoever covered that, the rally yesterday. Thank you guys for showing to people what's really happening in Philippines na hindi kasi ginagawa ng mga mainstream media. Zero, as in zero sila, walang mga media doon. So, ito ang tanong. Meron tayong isang malaking tanong. So, di ba nga sinuportahan ng mga INC yung sinabi ni Bangag na no to impeachment, na ayaw daw niya yung impeachment. Kaya nga nagkaroon ng rally na yan dahil sinuportahan ng mga INC yung sinabi ni Bangag na no to impeachment.
So, ang tanong ngayon, since sinuportahan ng mga INC itong si Bangag na no to impeachment to VP Sara Duterte, nagpasalamat na kaya siya? Alam nyo ba, inaabangan ng mga vloggers itong pagpapasalamat ni Bangag BBM. Kung nagpasalamat na siya sa pamunuan at sa lahat ng mga iglesia ni Cristo dahil dun sa rally. Kasi diba sinuportahan ka nga nila. Kasi sabi mo, ayaw mo ng impeachment. Sabi mo, ayaw mo ng impeachment. Kaya sinuportahan ka nila. Natatawa ako. Alam niyo ba kung bakit? Kasi naiisip ko, if totoo nga na itong si Bangag ang may pasimuno ng impeachment kay VP Sara, siguro habang nag-uusap sila ni Satanas sa bahay or sa Malacanang, siguro sinasapok siya. Sinasampal niya siguro yung sarili niya. Sabi niya, bakit ko ba kasi sinabi yon na ayaw ko ng impeachment? Yan tuloy, nagkaroon ng rally ang INC. Sinisisi na ngayon yung sarili niya. Bakit niya sinabing no to impeachment? So, magkakaalaman dun, di ba? If you are actually sincere about what you said, hindi yan siya pabida lang, or hugas kamay sa mga nangyayari dyan sa tuwad ko, na sinabi mong ayaw mo sa impeachment, ayan, sinuportahan ka ng mga INC. Sabi mo no to impeachment, diba? So, nagkaroon sila ng national rally. Dahil sa sinabi mo, sinuportahan ka nila. Tapos, yung sinuportahan ka nila, yun nga, no to impeachment. So, ang masaklap nito, is kung totoo ba na ayaw mo sa impeachment. Kasi may bulong-bulungan sa mga kamaritesan. Maraming marites na sa'yo daw galing yun. Ikaw daw ang may gusto ng impeachment kay VP Sara. But you verbally said in national TV sa media na you said you don't want the impeachment. So, ang masaklap nito, nakinig sa'yo ang mga iglesia ni Cristo. So, sinuportahan ka nila sa sinabi mo na no to impeachment. At kapayapaan lang ang gusto ng mga iglesia ni Cristo, kaya sinuportahan nila yung sinabi mong no to impeachment. Uy, magpasalamat ka naman. Grabe naman siya. Magpasalamat ka naman sa pamunuan ng INC at sa lahat ng INC na sumuporta sa'yo. Sinuportahan ka nila sa sinabi mo na ayaw mo ng impeachment. And because of that words that you said to the media, nag-set sila ng rally. At yun nga, yun na yung nangyari kahapon. So, hindi ka man lang ba magpapasalamat? Dahil nag-rally sila para sa'yo, sa pag-support sa'yo, na no to impeachment. Masaklap nito, totoo ba yon na you don't want the impeachment? Kasi if it's true, then congratulations, you got the 1.8 million INC members who supported you to not have impeachment. Mababait ang mga INC. Gusto nila kapayapaan lang. Ayaw nila ng mga anomalya, mga nakawan, at maraming problema ang Pilipinas na kailangan pagtuunan ng pansin. Yun, kaya sinuportahan ka nila ng no to impeachment. So, kailangan panindigan mo yun, men. Magpasalamat ka naman para naman makita na may utang na loob ka naman. Na you are returning the favor of the Filipinos and Iglesia ni Cristo who support your words of not wanting to have an impeachment. Magpasalamat ka naman. Grabe siya, ang tagal niyang maglabas ng statement. Samantalang si PRRD, wala pang isang oras, ilang
Like, not even half an hour na natapos yung rally, meron na silang nilabas ni VP Sara na statement at pagpapasalamat sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ikaw na sinuportahan nila, hindi ka man lang nagpasalamat. Ano, binubuo mo pa yung kodiko mo? Ano ba yan? Nakakadismaya ka naman. Akala ko ba ano ka? Boy Scout ka. Dapat 'di ba ready to fight ka. Dapat may ready ka ng message na kahit na may binabasa ka, okay na 'yun. Kesa naman wala. Huwag mo na lang ipadaan sa mga alipores mo para maging personal at makatotohanan yung pagpapasalamat mo. Magpasalamat ka naman, grabe siya oh. Magpasalamat ka naman, BBM, sa mga INC because they supported you. You should say thank you for supporting me, for not wanting to have the impeachment for BP Sara. I really appreciate each and every one of the support. Ganun! Grabe siya, oh. Natatawa ako sa inyo. Sa totoo lang. Kasi to be honest, if it's me, I know that you didn't say you don't like the impeachment. You just said that to save yourself from the criticism ng taong bayan. Kasi ang taong bayan ay nagagalit sa Tuwadcom. Pero sige, I will give you the benefit of the doubt na ayaw mo ng impeachment. So, mag-thank you ka na pala. Mag-thank you ka na. Uy, grabe siya. Mag-thank you ka na. Grabe siya, inaantay nila yung... Actually, hindi nila inaantay. Kasi they know you already. They know how you play. And they're also playing with you. Checkmate ka, men. Pero sige, I don't say anything. You just say thank you. Thank you for all your support. I really appreciate each and every one of you. Ganun! O sige na nga, babay na. Baka maasar ka sa akin. Okay guys, please like, subscribe, comment, and share. And thank you for all our subscribers. So, kailangan nating tawagan ng pansin si BBM na magpasalamat sa kanyang mga supporters to no impeachment. Okay? God bless everyone. Take care. Have fun. Bye! Bye!